Need ba talaga merong mga santo sa house? Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na dapat maglagay daw ako ng santo. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ang mga tao ng ganyan sa kanilang mga bahay? May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin at humihingi ng blessing at ng proteksyon. At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga inanyuang larawan. Okay, ipagpatuloy natin ang pagsagot nitong isang mangangaral na kung pakinggan ninyo, para talagang nagtuturo ng tama dahil gumagamit din siya ng Biblia. Pero ang problema, etong mga kapatid natin na siguradong Katoliko, doon nagtatanong sa ibang sikta. Kaya, alang naman, bigyan kayo ng tamang sagot. Yung tinatawag na kalahating katotohanan, half-truth. Bakit half-truth? Totoo naman na sa Biblia, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ay meron talagang ipinagbabawal na mga Diyos-Diyosan. Pero may argumento din dahil pilosopo daw umano yung paggamit sa Exodo 25, 19, 22 na utos ng Diyos na magawa ng rebulto o larawan ng kerubin. Dahil ayon sa kanya, si Moises lang ang inutusan. Ibig sabihin, bakit kayo mga Katoliko may mga imahe ng mga santo? O nga ano? Sasagutin natin ito. Podio et Ecclesia. Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Ilang oras na lang, mga kapatid, papasok na ang taong 2025. No? At may siguro gabi may live streaming din tayo, lalo na sa mga superstitious beliefs. No? Merry Christmas at advance Happy New Year sa lahat na maabot ngayon sa ating live streaming. At yung mga kapatid natin na magkukomento, ilagay niyo ang address ninyo kung saan kayo nagsubaybay. Napaka-busy ngayon, no? Dahil naghahanda na ang karamihan para sa New Year. Okay, ilagay ninyo kung asan kayo nakabase ngayon dahil para ma-shout out natin. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming, Katoliko man at hindi Katoliko. Alam natin na busy-busy na ang mga kapatid natin sa paghahanda. Pero iwasan yung mga superstitious beliefs, ha? Pampaswerte, mga paputok at ano pa. Yon, iwasan. Dahil kahit pa sabihin ng karamihan, wala namang mawawala pag maniwala tayo sa ganyan. Pero ang laking mawawala sa atin. Dahil kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church 21 at 30, superstitious is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and various forms of magic and divination. Napakadelikado pala yung mga superstitious beliefs. Kaya iwasan, no, yung mga pabilog-bilog. Sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutan din na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, welcome sa lahat at mga suking taga-subaybay. At dito ating sasagutin mga kapatid. Si Nelson Tomas, Happy New Year. Lagay nyo ang lugar ninyo na kung saan kayo para ma-acknowledge natin kapatid. No? Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, okay, ipagpatuloy natin sa pagkakataong ito ang pagsagot kaugnay sa isang nagtatanong, sigurado talaga na ito'y Katoliko, pero ang problema lang,
doon siya nagtatanong sa anti-Catholic. Kaya ito ang kanyang sagot. Need ba talaga merong mga santo sa house? Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na dapat maglagay daw ako ng santo. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ang mga tao ng ganyan sa kanilang mga bahay? May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin at humihingi ng blessing at ng proteksyon. At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga inanyuang larawan. Yun. So, doon nagtanong, kaya, yun ang sagot sa pastor. Kung magtanong kayo, punta kayo sa mga Catholic faith defenders natin, sa mga kaparian, para di kayo mailigaw. Dahil, lalo na yung first reading ngayon, kung nagsimba kayo, di po ba? Kaugnay sa mga bulaang mga ngaral, mga antikristo, na babala sa mga apostol, ayon sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18-19. Si kapatid Nelson Tomas from the Marinas, Cavite. Welcome po, kapatid. Okay. Kahit napaka-busy sa paghahanda, live pa rin tayo ngayon para sasagutin natin ito, mga kapatid, punto por punto. Binasa niya ang nagtanong sa kaniya. So, kung ikay Katoliko, doon ka sa pastor nagtanong, doon ka sa grupo nila ni Eliseo Soriano, at sigurado talagang mailigaw ka, o kaya doon ka sa grupo sa mga ministro ni Felix Manalo, mailigaw ka talaga. Dahil sila ay nagtuturo, although sola escritura, Bible alone, pero sila ang katuparan sa unang Juan Kapitulo 2, 18-19. Nandito na ang mga kaaway ni Kristo. Antikristo sa King James Version yan. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Ito, simulan natin. Need ba talaga merong mga santo sa house? Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na So imagine, doon siya sa mga ngaral na anti-katoliko, si Crescenti Pelosa, Happy New Year, Bro Windel, watching from Del Carmen, Iligan City. Doon nagtanong sa anti-Catholic. Kaya, delikadong mailigaw talaga. At ano naman ang sagot nitong anti-Catholic? dapat maglagay daw ako ng santo. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ang mga tao ng ganyan sa kanila? So, may nagsabi na Bible lang kasi ang ginagamit niya, dapat daw maglagay ng santo. So, ibig sabihin, Catholic ito. Dahil ang mga anti-Catholic ay allergy talaga sa mga imahen. Sa akala nila na lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal na. Kahit nga sa sagot niya, alam niya na ang Diyos may utos. Pero, pilosopo daw umano yon. Bakit? Dahil ang inutusan ay si Moises lang. Mamaya, darating tayo sa kaniyang argumento. Ilang mga bahay. May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin at humihingi ng blessing at ng proteksyon. At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga inanyuang larawan. At kung ano-ano pang Yun. Kaya ipinagbabawal ang paglagay sa larawan ng mga santo dahil sa bahay, dahil ang mga santo ay sinasamba na. O na mga kapatid, kung tingnan natin, bakit nga ba tayong mga Katoliko bilang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, kahit sa kasaysayan pinatunayan, kahit sa Biblia King James Version, nabasa natin sa 1611, yung sinabi nila di mabasa letra por letra Catholic Church, meron sa King James Version 1611 na nauna nating ipakita yan. At sa original Greek Bible, Acts chapter 9 verse 31, himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erinin ekinyen oy kumudumini. Alam nyo, bakit meron tayong mga larawan o imahe sa mga banal? Si Santo Tomas mismo ang nagpahayag, at yung pahayag niya ay isang declaration of faith. Anong pahayag niya? Kung tignan ninyo ang Juan Kapitulo 20, versikulo 25. Malinaw na sinabi niya na maliban lang
kung makita niya ang mga palatandaan sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo at sabi niya na mahawakan niya ang mga sugat nito, di siya maniniwala. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 25, sinabi nga ng ibang mga alagad sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila, malibang makita ko ang tanda ng mga pako sa kaniyang mga kamay, at mailagay ko ang aking mga daliri roon, at maipasok ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, kailanman ay hindi ako maniniwala. So, declaration of faith, itong pahayag ni Santo Tomas na kailangan may makita at kailangang may mahawakan. Ngayon, kung sinasabi sa mga ngaral na ito na sa Exodo Kapitulo 25, pilosopo yun dahil ang malinaw na inutusan diyan si Moises lamang. Ang tanong, di ba nila nakita na kung tingnan natin sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, sa bahay mismo may iniukit na sagradong imahen o larawan. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, sa salin ng protestante ang Biblia. Mga ukit sa palibot at sa mga pintuan. At kaniyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kerubin at ng mga puno ng palmera, ng palma, at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. O ang tanong, kung ang argumento nila si Moises lang ang inutusan, bakit itong unang hari, Kapitulo 6, versikulo 29, nagawa ng larawan ng mga kerubin at inukit sa palibot ng bahay, sa loob at sa labas? Tanong, may mabasa ba sa Biblia na utos talaga ng Diyos letra por letra dahil sa mga sola eskriptura di sila maniniwala pag di mabasa? May mabasa ba na inutusan dito? Sino ang inutusan na magawa ka ng mga linilok na larawan ng mga kerubin at iukit mo ito sa palibot ng bahay, sa loob at sa labas? Wala naman tayong mabasa. Pero dito, nakita natin na noon pa man may ginawa ng pag-ukit ng mga larawan ng mga kerubin banal, at napansin ninyo, hindi lang larawan ng kerubin dito, puno ng palma. Ang tanong, bakit may puno ng palma? Dahil sa lumang tipan pa lang mga kapatid, alam niyo, ang puno ng palma ay sumisimbolo sa mga banal na tao. Saan yan mabasa? Sa Psalms chapter 92 verse 12 sa King James Version. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Ano daw ang mga banal? Shall flourish like a palm tree. So dito pa lang mga kapatid, sa mga nag-claim na para sa kanila daw, mamaya kung may katanungan kayo, sagutin ko mamaya na lang, ipagpatuloy muna natin. Bawal ang mga larawan. Ito. Bahay. May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin. At May mga tao daw umano na dito na nagdadasal at nanalangin. Ngayon, ang tanong, lahat ba na mga larawan sa Biblia kahit sa Protestant na salin ay Diyos-Diyosa na? Lalo na sa mga Protestant na scholars. Eto, pansinin ninyo ang nakasulat sa Harper's Bible Dictionary, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols.
dito pa lang sa pahayag ng mga Bible scholars na ito, mga kapatid, malinaw na hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal na ng Diyos. Oh. Kahit nga sa lumang tipan, makita natin na ang templo ng Diyos, meron talagang monumento. O, ito, sa Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Ang tanong, sabi niya, dito na kasi kayo sasamba, dito na kayo sagawa ng mga panalangin. Ang pagkakaroon ba ng mga larawan ay pag Diyos na ba mismo sa larawan? Ano bang opisyal na aral ng simbahang Katoliko na ito'y inaawasang basahin at ilantad ng ibang mga anti-Katoliko para tayo ay tulig sa nila? Pero tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerate the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So, malinaw mga kapatid na ang paggawa natin ng mga larawan o imahe ng mga santo ay hindi pag-Diyos mismo. Ngayon, kung tingnan natin ang banal na kasulatan, no? Sa banal na kasulatan, mga mahal na kapatid. So ano ang mabasa natin sa Biblia? Mabasa ba natin sa Biblia dahil sinabi na pag Diyos na agad, basta pagsamba? Ang salita bang pagsamba, pag Diyos na? Halimbawa, King James Version. Sa 2 Chronicles chapter 29 verse ito, mabasa natin. King James Version ito, Protestant na salin. 20. Ito ang mabasa natin. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King. Napansin niyo ba ang ginagamit diyan? Worship the Lord and the King. Sambahin, ano daw? Ang Panginoon at ang Hari. Tanong, dahil ang salita diyan, worship the Lord and the King, kasali na ba sa King James Version? Ang kasali na ba yan? Yung salitang worship, ang Hari ay kilalanin ding Diyos? Hindi. Dahil ang worship na ginagamit diyan ay hindi adoration, kundi veneration. So, ayun ang pagkakaiba sa ibang sikta. Para sa kanila, ang salitang worship ay pag-Diyos na. Bakit? Ginamit natin ang King James Version na may nakasulat na worship sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Pero kung tingnan natin ang salin sa Good News Bible sa naturang talata, ito ang mabasa natin. Then David commanded people, Praise the Lord your God, and the whole assembly. Praise the Lord, the God of their ancestors, and they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So dito pa lang, ang salitang worship, mga kapatid, ay sa ibang salin, malinaw na tinatawag honor. No? So ibig sabihin, hindi talaga na pag Diyos na. So, ang salita.
So sabi ni Junjun Arias Jr., common sense na lang po, ayaw at bawal sa kanila ang mga banal na santo o santa kasi wala po silang sulat sa pool hanggang ngayon sa tagal na nilang mga tiwalag. May God bless us all. Yon ang sabi ng ating kapatid. Okay. Ituloy natin mga kapatid ang pahayag niya. Humihingi ng blessing at ng proteksyon. At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga ina nyo ang larawan. At kung ano-ano pang Yan. Sinagot na natin ang salitang pagsamba, no? tradisyon na paniniwala tungkol dyan. Na sa totoo lang, wala naman talaga yung maiaambag sa Wala daw umanong atin. Kung maiambag ang pagkakaroon ng mga imahe o larawan sa atin. Wala nga ba? Tingnan natin kung ano ang iaambag, lalo na nabasa natin ang Isaiah chapter 56 verse 5, I will set up a monument in the area of my temple. Imposible naman kung itong mga sula, eskriptura o Bible alone mga kapatid, di nila nakita at di nila nabasa yan. So, kung sasabihin nila na walang ikadudulot o ikaambag na kabutihan ang pagkakaroon ng monumento, mga kapatid, lalo na sa mga banal na nabasa natin sa Isaiah 56:5 na I will set up a monument in the area of my temple. Ang tanong, sige nga, ang tanong, tingnan natin sa salin pa rin ng Protestante, The Living Bible Paraphrase. Ano po ba ang maiambag? Bakit ang Diyos nag-utos na sa kanyang templo ay magawa, I will set up a monument in the area of my temple? Okay, silipin natin ang Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future, when the children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel to this amazing miracle. So, malaking iaambag pala ang monumento, mga kapatid. Bakit? Dahil sabi diyan, a monument is a permanent reminder. Kaya, sa templo ng Diyos, lagyan ng monumento daw. At hindi lang yan, may altar pa. Ang ibang sikta, wala silang altar, di po ba? Wala pang monumento ng santo dahil walang mga kasamang santo. Isaiah chapter 19 verse 19. Protestant na salin din. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord in its border. Meron pang altar sa Panginoon, meron pang monumento sa Panginoon. At ano ang kabuluhan sa monumento? Nabasa na natin ang salin sa Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. The monument will be a permanent reminder. Protestant na salin ito. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. Ang ginagamit natin, salin mismo ng mga Protestante. Dahil kung saling Katoliko, abay sasabihin nila, lalo na pag may mabasa letra por letra, ang palusot ng mga pastor kasi, mga kapatid, ay, abay, daya daw. Pag may mabasa, daya. Yun ang problema ng mga anti-Katoliko, no? Pag may mabasa, daya na. Okay. Tuloy natin mga mahal na kapatid ang kanyang pahayag. yan pa magiging dahilan upang magkasala sa Diyos. Thou shalt Una, ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan, iyon wala tayong totol. Exodo Kapitulo 20, versikulo 4, 5, iyon ang binabasa niya, no? Na ipinagbabawal ng Diyos. Pero ang tanong, lahat ba na larawan
Lahat ba na imahe diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosa na? Tama naman na ang mabasa diyan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5 na ayon sa kanya, Not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Alam naman natin na yan yan. Alam natin talaga na yan ay ipinagbabawal, ngunit yun ay Diyos-Diyosan na ayon sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Pero alam ba niya na maliban na ang Diyos ay nagbabawal sa paggawa ng mga larawan, inanyuan sa mga Diyos-Diyosan, ang Diyos din mismo ay nag-utos kay Moises na gagawa ng larawan ng kerubin. na ikasama sa Ten Commandments, at ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng mga ganyan upang sila ayukuran, pagsilbihan at sambahin. Dahil Yung yukod ba, pag mabasa natin na niyukuran, ibig ba sabihin pag Diyos na yon? Di ba niya nabasa na diyan sa Biblia makita natin na may yumuyukod sa larawan ng mga kerubin? Imposible naman pag di nila yan mabasa, mga kapatid. At kung walang kabuluhan ang pagiging pagkakaroon ng larawan, dahil para sa kaniyang argumento, ang Diyos ay espiritu at sambahin natin sa espiritu at katotohanan. Tama man, pero mali ang kanilang unawa. Bakit? Ang Diyos ay espiritu, tandaan natin. Pero bakit sa Numbers chapter 21 verses 8 up to 9, ang Diyos mismo ay nag-utos kay Moises na gagawa ng tansong ahas upang sino man ang makakita noon sa tansong ahas na makagat sa mga makamandag na ahas ay gagaling. So, diyan pa lang, mga kapatid, butata na ang ibang sikta. Bakit? Dahil di nila matanggap ang katotohanan na mismo ang Diyos ay nagpagawa ng larawan upang ipadaloy niya ang kanyang kapangyarihan. So, sa Biblia, may ipinagbabawal, Diyos-Diyosan, ngunit may pwede. At yung pwede, yun ang exempted sa ipinagbabawal. At ang mga Katoliko ay nasa kriteryang hindi bawal. Ibig sabihin, pwedeng gawin. So, ang ginawa ng mga Katoliko ay ang rebulto ng mga santo na exempted sa ipinagbabawal. Okay, tuloy natin, mga kapatid. hindi naman may kakaila na mayroong mga tao na sumasamba na sa mga ganitong larawan na para bang kung ituring nila ito ay isang buhay, kakausapin, mananalangin, Una, di ba niya nakita na kahit sa lumang tipan may nanalangin sa harap ng larawang kerubin? Imposible naman kung naging mga ngaral sila, pagkatapos, mga kapatid, di nila alam ang ganyan. Di ba ba? Imposibleng yan. Okay. Ituloy muna natin siya. dasal, hihingi ng favor, hihingi ng blessing, hihingi ng So ang paghingi ng favor, pinagbabawal ba yan sa Diyos? Yun ang problema ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Parang kulang talaga ng research, lalo na sa Biblia. So, ang paghingi ng favor, no? Ipinagbabawal ba yan sa Diyos? Di ba nila alam, no? Na sa Biblia, mga kapatid, napakalinaw na makita natin diyan na mismo ang sa Biblia may humiling ng panalangin. Asan yan? Gagamitin natin ang
King James Version. Dahil ang salita kasi na binanggit niya, halimbawa, ang salitang pagdasal o paghingi ng panalangin. Ang tanong, katumbas na ba yan sa pag-Diyos-Diyosan? Hindi. Hindi porket humingi ka ng panalangin sa banal, ang banal ay diniyos na. Dahil hindi po magkatumbas ang pray sa salitang adoration na worship. Kundi, yung salitang pray, ibig sabihin, to ask or to request. Di ba ba? Halimbawa, tingnan natin, King James Version ha. Ano ang nakasulat sa King James Version sa Gawa ng mga Apostles, chapter 8, verse 34. Ito, mabasa natin mga kapatid. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some of other man? Napansin nyo ba ang basa natin diyan? I pray thee. O, di po ba? Dahil ba sinabi ng eunuko, batay sa mabasa natin mga kapatid, I pray thee. Ano yung I pray thee? I pray you. Old English kasi. Dahil ba sinabi ng eunuko kay Philip na ako'y nanalangin sa iyo. Ibig ba sabihin, diniyos na ng eunuko si Philip? Hindi po. Dahil ang eunuko ay may gustong ipakausap kay Felipe. May gustong hilingin at may gustong hingin. At yun ang sagot mula sa mga mapagkumbabang tanong niya kay Santo Felipe kung sino daw ang tinutukoy batay sa nakasulat. Ang propeta ba na mabasa sa naturang kasulatan? Hindi lang yan. Kung tingnan natin ang Genesis chapter 13 verse 8, ito ang mabasa natin mga kapatid. And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. O, see? Nakita niyo ba ang nakasulat King James Version yan, Genesis chapter 13 verse 8? Ibig ba sabihin, diniyos na ni Abraham si Lot dahil sa kanyang sabi, nanalangin ako sa iyo. Batay sa salin ha. Nanalangin ako sa iyo. I pray thee. O, di nanalangin siya. Di po ba? Gusto nila letra por letra? So, noong nanalangin si Abraham kay Lot, ibig ba sabihin na diniyos na si Lot? Hindi. Dahil may hinihingi siya. May ipapakiusap siya. May ipapasuyo siya. At may hinihiling siya kay Lot. Ganon din ang mga kaanib ng simbahang Katoliko sa mga santo, sa Mahal na Birhen Maria. Meron tayong gustong hilingin na silang mga santo ang magdala sa ating panalangin. Hindi ba yan mabasa sa Biblia? Kung tingnan natin ang Job chapter 8 verse 8, napakalinaw yan mga kapatid. O Daniel, no? Okay, tuloy natin ang argumento ni Pastor. Protection, meron pang mga namimiloso po dyan. Oh, may namimiloso po dyan. Para sa kanila, pilosopo na. Bakit pilosopo? Dahil mahirap talaga nila na i-argue itong katotohanan ito. Pilosopo na. Kung
lahat na larawan ay ipinagbabawal ng Diyos, bakit ang Diyos na nag-utos na bawal ang mga Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ay siyang Diyos na nag-utos sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22 na magawa ng mga monumento o larawan ng kerubin? Pero para sa kanya, pilosopo daw ito. Pero ano po yung pilosopo? Filosofia es esencia rationalis per rerum supremas causas. Di po ba? Yun ang definisyon ng filosofi. Okay. Ituloy natin. Sabi nila, bakit daw yung sa Ark of the Covenant, gumawa sila ng imahe ng anghel. Yung sa Ten Commandments, Oh, yun. Ang palusot nila kadalasan, no? Bakit sa Ark of Covenant may mabasa natin dito na ang Diyos mismo nag-utos na magawa ng mga larawan. No. Pero ang palusot niya, ito ang palusot niya mga kapatid. Batay dyan. kasi in general yan, pangkalahatan yan. General pangkalahatan. Sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, hindi pangkalahatan para sa kanya. Hindi general. Ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3-5, general pangkalahatan. Okay, palagay natin. Yun ang argumento niya. General pangkalahatan. Bawal talaga dahil general pangkalahatan. Ang tanong, kung general pangkalahatan, bakit sa general na pangkalahatan, ang Diyos nag-utos, bawal ang Diyos-Diyosan, bakit siya ang Diyos na nag-utos sa Exodo Kapitulo 25, 19-22 na magawa ng larawan ng mga kerubin sa arka? Ibig sabihin, mula sa general pangkalahatan, may exemption. Hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal. Tuloy natin. Na huwag kang gagawa ng imahe na inanyuan sa langit, sa lupa, at sa tubig upang sambahin mo. Yung sa Ark of the Wala tayong tutol diyan. Sa mga Diyos-Diyosan yan. Pero sa Ark of Covenant, Covenant, specific kasi yun na inutos sa kanila. Kaya hindi nangangahulugan, hindi porket inutos yun sa kanila na gumawa sila ng imahe ng anghel, pwede na. Yung yun. Specific daw umano. Specific, inutosan si Moises. Bakit? Kung tingnan natin ang ikalawa na ang Chronicles, Kapitulo 3, versikulo 10, may mabasa natin din na gumawa sila ng larawan, inuokit na imahe ng kerubin. Di po ba si Moises lang ang specific na inutosan? Bakit pagdating sa 2 Chronicles Kapitulo 3, versikulo 10, may gumawa ng inukit na larawan ng mga kerubin? Ba't nagpatuloy ang paggawa? Hindi lang yan. Ito sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29. At kanyang inukitan ang lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kerubin at ng mga palma na puno at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. Tanong, kung si Moises lang ang inutosan, specific, bakit nagpatuloy? Kahit pa mabasa natin na sa loob at labas ng bahay sa unang hari, Kapitulo 6, versikulo 29, na nagkulit ng larawan na mabasa natin at larawan ng kerubin. Ibig sabihin, may exemption sa ipinagbabawal. Yun ang di na gets ng ating mga kapatid na anti-Catholic. Okay, tuloy natin. Dahil para sa kanila, pilosopula pala umano do. Yun. paggawa ng imahe sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng tubig. Now, Pero tingnan niyo, silipin ninyo. Ang translation sa tinatawag na The Living Bible, kung ano ang tinutukoy diyan sa
Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Yung mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Malinaw sa King James Version, mga kapatid, ang tinutukoy, the Living Bible, ang tinutukoy diyan. Sa langit, mabasa natin, yung araw, yung buwan, yung mga bituin, huwag ninyong sambahin. Yung mga ibon, pinangalanan. Yung mga ibon, yung mga hayop, yung mga isda. Dahil mula pa noon, mga mahal na kapatid, meron ng mga sumasamba sa mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pero, ang tanong, sa panahon mismo ng ating Panginoong Hesukristo, di ba maaring mag-glorify ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kaniyang mga santo? Tingnan niyo ang mabasa natin sa ikalawang Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. The Christian Community Bible. Ito ang mabasa natin. On that day, the Lord will be glorified in His saints. Ano daw? On that day, the Lord will be glorified glorified in His saints. Ang problema, walang mga santo itong mga kapatid natin. At di lang yan, kung ang mabasa natin sa Exodo Kapitulo 25, 19-20, o kaya'y mabasa natin Ezekiel 41, versikulo 19-22, ang templo ng Diyos nilagyan ng mga larawan ng mga kirubin at may larawan ng tao. Nasa Ezekiel Kapitulo 41, 17-22 yan. At kung ang argumento, ang pagyukod ay pagdiyos na, saan ba ang mga tao noon yuyukod? Kung tingnan natin ang mga awit Kapitulo 138, versikulo 2. Sa harap ng inyong templo ay yuyukod at gagalang. Popurihin kita roon. Popurihin ang iyong pangalan dahilan sa pag-ibig mo at sa inyong katapatan. Kay tunay na dakila pati ang iyong kautusan. Saan yuyukod? Sa templo ng Diyos. Tanong, ang templo ng Diyos ba ay may mga larawan? Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 19-22, ang templo ng Diyos ay may mabasang nakaukit talaga na mga larawan. So doon pa lang, mga kapatid, kitang-kita na hindi lahat na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal ng Diyos, malinaw, Diyos-Diyosan. At nabasa natin sa Harper's Bible Dictionary, all idols are images, but not all religious images are idols. Okay, ituloy natin siya. Bakit ba ayaw ng Diyos na gumawa ng mga ganyan upang sambahin at bigyan ng mataas na pagtingin? I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi niya ibibigay sa Natural, doon sa Diyos-Diyosan. Ang problema lang kasi sa ating mga kapatid ay pinuputol nila. No? Nabasa lang na ipinagbabawal ng Diyos ang larawan, nilalahat na nila. Pero di ba nila nabasa na kahit nga sa Josue Kapitulo 6, versikulo 2, ituloy sa 6:9, gamit ang The Living Bible, ang arka na may larawan ng kerubin ay pinoprosesyon na. Eto, pag Diyos na ba yan? Dahil mabasa na pinoprosesyon yan, na may mga larawan yan. But the Lord said to Joshua, Jericho and its king and all its mighty warriors are already defeated, for I have given them to you. So Joshua summoned the priests and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by the 7 priests, blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priests carrying the ark, followed by a rear guard. So, diyan makita natin, mga kapatid, na ang larawan
ang arka na nilagyan ng larawan, ng mga kerubin, pinoprosesyon yon. Pag Diyos na ba yon? Dahil lang mabasa diyan na pinoprosesyon, pag Diyos na ba yon? Oo. Kaya isip-isip naman pag may time, di po ba? Okay. Ituloy natin ang kanyang argumento kaugnay dito, mga mahal na kapatid. Tuloy natin. Ba at ang kanyang kapurihan sa mga inanyuang larawan dahil tatandaan natin ang Diyos natin ay buhay at siya ay nasa langit. At ang mga ganyang larawan, ang mga ribulto, ay gawa lang yan ng mga tao. But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased. Yan ang totoong Diyos. Their idols are silver and gold, the works of men's hands. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Ayan, ang mga Diyos-Diyosan. Pero kung tingnan ninyo, batay sa definition niya na ang kanilang Diyos-Diyosan ay bulawan, ginto. Ngayon, tingnan niyo ang 2 Crónicas Kapitulo 3, versikulo 10. May inuokit na larawan ng kirubin at hinaluan ito ng ginto. Tanong, dahil lang ba sa nabasa ng talata na ang Diyos-Diyosan ay ginto at yung inokit na larawan ng kirubin hinaluan ng ginto, ang larawan ng kirubin Diyos-Diyosan na ba? Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Di po ba utos ng Diyos na magawa ng ginto na inokit na larawan? Ang tanong, Diyos-Diyosan na ba yun? So, ibig sabihin, merong exemption sa ipinagbabawal na Diyos-Diyos ang ginto. At ang exemption na yan ay ang mga larawan ng mga banal. Okay, tuloy natin. Ginawa lang yan ng kamay ng tao. Kung ang definition niya na ang Diyos-Diyosan ginawa lang ng kamay ng tao, mga kapatid. Tanong, yung mabasa natin sa Exodo Kapitulo 25, 19-22, kaninong kamay ang gumagawa noon? Di ba tao din? Dahil tao ang gumagawa sa Exodo 25, 19-22 na larawan. Ibig ba sabihin, Diyos-Diyosan na din yung utos ng Diyos na magawa ng dalawang larawan ng mga kirubin? Yung utos ng Diyos na magawa ng monumento, gawa naman yun ng kamay ng mga tao. Di ba nabasa natin? At hindi lang yan. Di siguro nila nabasa ang ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18 na inutosan ng Diyos, wasakin, sunugin, gibain. Ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sinunog, gibniba ito, winasak ito. Pero nakita ni Propeta Junias, ano yung nakita niya? Nakita niya ang larawan, monumento ng propeta. At nagtanong siya, kaninong monumento ito? At sagot nila, monumento ng propeta. Anong sabi niya? Huwag niyong galawin. See? So, hindi lahat ng mga larawan ipawasak. Tuloy natin. Have mouths, but they speak not. So, Salmo Kapitulo 115, 5, may bibig, hindi makapagsalita. Eyes have they, but they see not. May mata, hindi makakita. Oo, meron silang mga bibig, pero hindi yan sa... Ayan, kung yun ang definition. Yun bang inuokit? Yun ang definition ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ito ang argumento, pag sakaling may mga anti-katolikong magpunta sa inyong bahay. Ito, tanungin nyo. Kung ang argumento ninyo, Salmo Kapitulo 115, 5, na may mata di makakita, may bibig di makapagsalita, may tenga di makarinig. Tanong, yung utos ng Diyos sa Exodo Kapitulo 25, 19-22, di po ba nagpagawa siya ng larawan ng mga kirubin? Yung kirubin ba walang bibig? Di ba may bibig? Di yun makapagsalita dahil larawan. Diyos-Diyosan na ba yun? Meron ngang pakpak. Di lang makapaglipad dahil larawan. Diyos-Diyosan na ba yun? Meron ding tainga. Diyos-Diyosan na ba yun? O kaya nga sa public debate, tinanong natin yung, naalala niyo public debate? Yung definition mo na Diyos-Diyosan may tainga, may mata, di makakita, Diyos-Diyosan, tanong. Nang nag-utos ang Diyos na gagawa ng larawan ng kerubin, may mata yun, may tenga, makakita ba yun? Hindi. Diyos-Diyosan na ba yun? Hindi.
Oh, diyan pa lang butata na ang ating mga kapatid sa akala nilang sola escritura. Oh, tandaan ninyo na yan mga kapatid. At pag-aralan ninyo para makadipinsa kayo sa pananampalataya nating Katoliko na pinagtutulungan itong mga anti-Katoliko, lalo na sa Islam, lalo na sa Satanic Church na tatag ni Anton LaVey. Di ba, kita nyo, kahit mga Satanic Church, galit sila sa Mahal na Birhen Maria, galit sila sa veneration of the images of saints, galit sila sa mga sakramento, galit sila sa mga sakramental. Satanic Church yan, founded by Anton LaVey. At ano ang kanilang kinagagalitan? Yun din ang inaatake ng mga siktang tataglang ng tao. Kahit na sa Islam. Ang tanong, Di nyo ba nasubukang itanong, bakit nagkapariho sila laban sa simbahang Katoliko? Satanic Church, Muslim, at itong mga iba't ibang sikta. Oh, isip-isip naman pag may time, di po ba? Sagot kahit anong usap mo dyan. Mga matay meron sila, pero hindi niyan makikita kahit kailan ang iyong sitwasyon. Oo, tama. Dahil larawan yan, pero ang tanong, dahil mabasa yan na larawan, ibig po ba sabihin, lahat na may mata, na di makikita, Diyos-Diyosa na? Excuse me, Pastor, bakit? Di mo ba nabasa? Numbers chapter 21 verses 8 up to 9. Di mo ba si Moises mismo inutosan ng Diyos? Iba yon na magawa ng tansong ahas. Natural, may bibig yun. Tanso kasi. Ahas kasi. Na tanso. May mata yun. Natural, may tinga yun. Pero tansong ahas yun. Anong dahilan? Kung tingnan natin ang mabasa sa Numbers chapter 21 verses 8 up to 9. Then the Lord told to Moses to make a metal snake and put it on a pole so that anyone who was bitten could look at it and beheld. So Moses made a bronze snake and put it on the pole. Anyone who had been bitten would look at the bronze snake and beheld. See? Ang tanong, bakit kailangan ng Diyos magpagawa pa ng imahe ng tansong ahas kung ang Diyos, ayon sa kanila, ang Diyos ay espiritu? Bakit hindi na lang niya pagalingin ang tao? Bakit kailangan gagawa pa ng larawan? Para sa pamamagitan ng larawan, mga kapatid, ay ipadaloy niya ang kaniyang hindi makitang kapangyarihan. Di ba nila naisip yan? Kaya sa pamamagitan ng nabasa natin, mga mahal na kapatid, na Numbers chapter 21 verses 8 up to 9, yan, makita natin na mali ang unawa ng ating mga kapatid na sola escritura na lahat ng mga imahe o larawan ay ipinagbabawal yan. Lagi nating tandaan, mga kapatid, na dalawa ang pinupunto sa Biblia. May ipinagbabawal sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Meron ding pwede sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. At ang mga Katoliko ay nasa kriteryang hindi bawal. Nasa kriteryang pwede. At yun ang mga larawan ng mga santo. Okay, tuloy natin. They have ears but they hear not. Noses have they but they smell not. Oo, meron niyang mga tenga, pero kahit anong pakiusap mo dyan, hindi ka niya maririnig. Oh, ayun. Sa binanggit natin, di ba? Yung utos ng Diyos na magawa ng tansong ahas, meron yung tenga, meron yung bibig. Pero hindi yun makakagat. Pero bakit kailangan na mag-utos ang Diyos na gagawa ng larawan para ipadaloy? Dahil alam ng Diyos, kahit siya'y espiritu, tayong mga tao, hindi tayo espiritu lang. Meron tayong katawan.
At ang katawan natin bilang tao ay nangangailangan talaga ng palatandaan, makita at mahipo. Kaya yun ang deklarasyon ng pananampalataya ni Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20:25, maliban kung makita ko sa aking mga mata at mahipo ko sa aking mga kamay, hindi ako maniniwala. Kaya, kung pansinin ninyo sa King James Version, mga kapatid, sa The Living Bible, Galatians chapter 3 verse 1, malinaw ang sinabi, ang salin diyan ay makita natin na gumawa si San Pablo ng placard with a picture on it of Christ dying on the cross. Picture ang binanggit. Larawan yon. Larawan ni Kristo na namatay sa cross. Okay, tuloy natin. Kahit ano pang ilapit mo dyan ng problema, panalangin, hindi ka niya maririnig. Yan ang Diyos-Diyosan at wala yang maidudulot na maganda at hindi ka rin niyang matutulungan sa iyong problema. Kompleto man yan sa mata, tenga, bibig, ilong, hindi ka niyan maintindihan kahit kailan. Sa Diyos-Diyosan. Wala tayong problema sa Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, bakit ang templo ng Diyos sa nabasa natin, Isaiah 50, 6:5, I will set up a monument in the area of my temple. Bakit? At di lang yan, mga kapatid, punta tayo sa, sabi niyang, ang Diyos kasi espiritu. Sandali punta tayo dito sa kanyang argumento na ang Diyos ay espiritu. Tama naman, ang Diyos ay espiritu. At ang punta tayo dito. Pero ang ating Diyos ay buhay at handang makinig sa atin. At siya ay sumasagot sa ating mga panalangin. They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. Ang mga gumagawa at tumitiwala sa mga Diyos-Diyosan ay magagaya lang sa kanila. Meron Tama. ang totoong mata. At ang pag-anib sa siktang tatag lamang ng tao ay pag-Diyos-Diyosa na yan. Bakit? Antikristo, kalaban ni Kristo. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18-19, mga kapatid, napakalinaw yan. Di po ba? O kaya, mag-ingat talaga. Tuloy tayo. Pero nagbubulag-bulagan ka na sa kasalanan. Meron kang literal na tenga, pero nagbibingi-bingihan ka na sa katotohanan. Kaya yan ang mangyayari. Yun. Tama. Na magbibingi-bingihan ka sa katotohanan. Research naman. Yun bang inaniban mong sikta? Yun ba'y tatag ng ating Panginoon Jesucristo? O nag-claim lang? Trace mo ba yan sa unbroken line of succession pabalik sa mga apostles? Kung ma-trace mo yan, subukan mong itanong, sa taong 300, 200, sinong ituro ninyong kasama? Sa taong 300, 400, 500, sinong ituro ninyong kasama? Wala. Dahil karamihan sa mga anti-katoliko na anti-sacred images, the modern iconoclasm is the images destroyers, mga kapatid, ay nagresulta sila sa maling interpretasyon ng Biblia. Pero tandaan natin ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Ang katotohanan, nakasulat yan sa Roman Catholicism by Loren Bittner, page 102. The Roman Catholic Church, yun ang katotohanan. Produce the Bible, and that we receive it from her. So, ngayon, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Pero, ang iba't ibang sikta na anti-Catholic, anti-sacred images, mga kapatid, produkto sa maling unawa sa Biblia. Tuloy natin. Sa mga taong tumitiwala sa mga Diyos-Diyosan o sa mga larawang inanyuan. Pero hindi lang yan ang tinatawag na Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng oras na wala doon ang pag-iisip mo sa Panginoon. At yan.
Kung ang pinagtutuunan mo ng oras, yung siktang tatag lamang ng tao, delikado yan. Diyos-Diyosa na yan, batay sa definisyon niya. Di ba ba? Oh. Talibong, hinahamon ka ni Garrett ng MCGI, mag-debate kayo para matapos na ang isyu sa mga revolto. Harap siya, face to face. Oh. Harap siya face to face. Pero kung MCGI siya, eto, meron ba siyang permission galing kay Daniel Rason? Anong kabuluhan natin? Harap tayo ng debate sa isang tao na hindi naman official na tumindig sa naturang siktang tatag ni Eliseo Soriano. No? May permission ba siya ni Daniel Rason? Pero kahit wala siyang permission, ito kasi ang Iglesia ni Cristo, pag makipagdebate, sila pa maghamon, hihingi ng permission sa bishop. Written permission sa bishop. Kaya nga, nakaproduce tayo ng written permission sa bishop. Kayo din, may written permission ba kayo? Yung NCBGI, may written permission ba yun? Danny Navidlas, may written permission ba yun ni Daniel Rason? Dahil ipinagbabawal ni Daniel Rason ang pakipagdebate. Pero kung gusto talaga niya, sige, harapan. Kontak siya sa akin, harapan. Doon. Maganda yon. Basta gusto sila ng harapan. Punta tayo sa ating mga kapatid. Si Nelson Tomas watching from Dasmariñas, Cavite. Christina Pilosas, Happy New Year, bro. Oy, malapit na palang may interview ako sa Radyo Bumbu ngayon. Mamaya, no? Radyo Bumbu Cagayan, kaugnay sa mga superstitious beliefs. Si Crescente Pilosas, Happy New Year, bro Windel, watching from Del Carmen, Iligan. Hedria account, baka di yan mga Katoliko nagpanggap lang, yung linya niya lang ang may nagsabi sa akin. Nakakataka na dahil nalalaman ang bahay na Katoliko kung may mga imahin ng mga banal. Pwede, no? Dahil kung Katoliko ka, meron talagang altar. Diba? Mabasa naman natin sa Biblia, kahit sa Protestant na salin, New Living Translation, Isaiah chapter 19 verse 19, na may altar talaga at may rebulto para sa Panginoon. May rebulto para sa Panginoon. Kaya kung ang sikta ninyo, mga kapatid, walang rebulto sa Panginoon, abay, alis na kayo. Hindi na yan templo ng Panginoon, kundi yon ay budiga ng kasinungalingan sa mga antikristo. Kaya yon, mag-ingat ha. Si kapatid Verna Eversabal, good morning po, Bro Wendell, Happy New Year. Tanong po, kung susundin ko po ang utos ng amo ko na maglagay ng coins sa bahay, makontaminate ba ako? Pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang gawain. Kung hindi ka naniniwala sa ganyang gawain, huwag mo lang paniniwalaan dahil amo mo yan, di ka apektado, lalo na kung nasa state of grace ka. May Soriano, Happy New Year, Bro Windel. Rufino Kirobin, Happy New Year, Bro Windel. Jocelyn Mendoza, Luminos, Twin Hearts. Sa lahat natin mga kapatid. Sarye Vlog, Happy New Year, bro. Si Margie Saligan, blessed morning, Bro Windel. Si Sarah, God bless your family. Si Luminous Twin Hearts, nayayabangan ako diyan sa mukha ng pastor. Si Luminous Twin Hearts, Happy New Year, Bro Windel. Si Emiliano Milano Gayo, magandang umaga po, Brother Wendell, at sa lahat ng mga CFD, Happy New Year po sa inyong lahat.
Luminous, Twin Hearts, Boss Windel, hamunin mo ng dibit yan, maangas na pastor yan, si Luminous Twin Hearts. Sige, mga mahal na kapatid na Katoliko, papasok na ako sa work. Si Giselle, Merry Christmas and Happy New Year. Jocelyn Gumis, good morning. Bro Windel, Happy New Year. Si Edilio, Happy New Year. Si Magmamasid, malapit-lapit na ang mga yan. Sige lang, pinagmamadali na ang mga yan ng Diyos nila. Nestor Bernales, ayaw nila sa Katoliko na tayo ni Kristo. Bakit naniniwala sila sa tatag tulad ng tao? Si Analisa Oso, Happy New Year, Bro Wendell. Jean Del Rosario, grabe, makatuligsa, bro. Sana makidibit siya sa Maginoo. Sana magkaroon ng debate. Bro, welcome na welcome ako sa pakipagtalakayan kaugnay dyan. Jen Del Rosario, baka mabasa lang siguro yan sa Bible, bro. Sa unahan lang, hindi tinapos kasi di niya nalaman na di lahat ng larawan ipinagbabawal. Nestor Bernales, ayaw maniniwala sa Pasko pero nangunguna sa pamasko. Si Margie Saligan, Happy New Year sa lahat, sa iyo, Bro Wendell, and si Sarah. Si Mary Matano, Happy New Year, Bro Wendell. Imelda Duran, Happy New Year to you, Bro Wendell, watching from Iloilo. Los Meminda Constantino, Happy New Year, Bro Wendell, and si Sarah. Si Carmel Joseph Kelma, Bro Wendell, God noon. Tanong ko po, tama po ba ang New Year to ko Christ the King? Okay. Hindi yung New Year na Year of the Snake. Pigan yun. Opi, Happy New Year, Bro Wendell. Samay City, Happy New Year to you, Bro Wendell, and to your family, to all patrons of our show. Si kapatid Berna Ibersabal, watching from Las Piñas City, Manila. Si Mamay Este, Mary, Mother of God, bless us always. Si Sinas Tomas, good morning, maligayang Pasko at manigong bagong taon. At oo, minsan nagpanood ko siya, pero mali ang unawa niya. Si Jean Del Rosario, tama, may altar pa nga bakit kapag ipinagbabawal ang larawan, debate, bro, debatihin mo yan para makaalaman na. Okay, di naman ako ang naghahamon, pero pag may hamon, tatanggapin natin yan. Carmel Joseph Hakelmak, katong Christ the King, atong New Year sa mga Katoliko. Walang problema yan. Huwag lang dagdagan ng superstitious beliefs. Si Joseph Jorisma, good morning, Sir Wendell. Advance Happy New Year. God bless. Si Imelda Rolyon Moso, Happy New Year po sa lahat. Si Niel Gabat, Calderon, Happy New Year, Bro Wendell. Si Denise Mocon, Happy New Year, Bro Wendell. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye, hanggang sa muli.